Nagsimula ang araw sa pagtatapos ng huling klase sa Katajuri High School. Ang isang babae ay mukhang matamlay dahil in-encourage siya ng kanyang guro pero ang mga salitang ginamit ay nakakainsulto. Ang pangalan ng babae ay si Kayuko Hori at sikat sa paaralan para sa kanyang kagandahan at katalinuhan. Dahil sikat siya, hiningi ng isang lalaki ang kanyang email address at siya ay si Yuki Yoshikawa, pero hindi ito ibinigay ni Hori. Niyaya si Hori na magkaraoke kasama ang kanyang tatlong kaibigan, ngunit tulad ng dati, tumanggi siya. Biglang nahulog ang libro ni Hori at kinuha ito ng isang mag-aaral na may gloomy face na nagngangalang Izumi Miyamura. Sinabi ni Toru Ishikawa na walang gustong maki-hangout kasama siya. Di nagtagal ang pag-uusap tungkol kay Miyamura dahil kailangang umalis ni Hori sa paaralan. Inakala ng kanyang kaibigan na siya ay umuwi ng maaga para sa isang date. Pero mali ito, umuwi si Hori ng maaga dahil nais niyang gawin agad ang assignment at sinundo ang kanyang maliit na kapatid na si Sota sa paaralan. Kailangan din niyang maghanda ng hapunan dahil ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho sa gabi. Kinabukasan naglalaba si Hori at nagulat nang makita si Sota na may nosebleed at may kasama itong isang lalaking mukhang ewan. Inanyayahan ni Hori ang lalaki na pumasok at uminom ng kape habang nag-uusap. Sinabi ng lalaki na namangha siya sa kakayahan ni Hori na magbantay sa bahay na mag-isa. Ngunit nagulat si Hori nang sabihin ng taong yun na siya si Miyamura, ang kanyang kaklase. Feeling awkward tuloy si Hori. Inisip pa ni Miyamura na iiwasan siya ni Hori ngunit inanyayahan pa siya ni Hori na makipagchat at hiniling pa sa kanya na bumalik sa bahay sa kahilingan ni Sota. Pumayag agad si Miyamura sa paanyaya. Simula noon, madalas na pumunta si Miyamura sa bahay ni Hori at naging malapit sila. Nalaman ni Hori ang ilang mga bagay tungkol kay Miyamura. Kasama na doon ang pag-pierce niya sa sarili nung nasa middle school pa sila. Mula noon, marami sa mga iniisip ni Hori tungkol kay Miyamura, kasama na ang mga bagay na pang-akademiko, ay agad na nasira. Dahil sa closeness nila, nauutusan na ni Hori si Miyamura na bumili ng discounted na itlog habang nasa meeting siya. Aksidenteng nakita ng kaklase nilang si Yuki ang kakaibang anyo ni Miyamura. At iyon ay nakapagpaselos kay Hori. Ayaw niyang may nakakakita kay Miyamura ng ibang side niya bukod sa sarili niya. Ngunit, ganoon din ang sinabi ni Miyamura. Hindi rin daw niya nagugustuhan kapag nakikipag-usap sa kanya ang isang grumpy side ni Hori. 実は家ではどうでもいいかよかったりそういうもんよそれは私も嫌この時間は俺だけのものだああもう無自覚の堀さんが嫌ってわけじゃないけどこっちの堀さんの方が可愛いよ私たちは他人には勝手に言ってなさいよ Dito, nabunyag ang pagkagusto ni Toru kay Hori. Nakita din ni Toru ang mga tattoo at piercing sa katawan ni Miyamura sa changing room. Sa madaling salita, ipinagtapat ni Toru ang kanyang nararamdaman kay Hori, ngunit binasted siya ni Hori. Ngayon, galit na galit si Hori kay Miyamura dahil sinabi nitong hindi sila compatible ni Hori at mabait lang ito sa kanya. Ginawa lang ito ni Miyamura para protektahan ang reputasyon ni Hori. Sa halip na maging masaya, sobra talagang nagalit si Hori at binyantaan niya si Miyamura na lalayuan siya. 思い出した宮村がコナ見ながら寝ちゃった時誰が食材も余るでしょうが Di inaasahan, ang ina ni Hori ay umuwi ng maaga at nagtanong tungkol kay Miyamura. Tinanong niya kung ano ang ugali nito at kung ano ang kanyang buong pangalan. Napagtanto ni Hori na hindi pa niya alam ang buong pangalan ni Miyamura at agad na sinubukan ang lahat upang alamin ito. Kahit na sumilip sa boys' changing room. Ngunit naisip din niya na sasabihin din ito ni Miyamura sa kanyang ina kapag dumalaw ito sa kanilang bahay. Ngunit, hiniling ng kanyang ina na mag-grocery si Hori para makakwentuhan si Miyamura ng mag-isa. Hindi sigurado, pero nararamdaman ni Miyamura na may nagugustuhan ng iba si Hori dahil sa ibang kinikilos nito. Finally, diretsuhan na siyang nagtanong pero pinagtawanan lang siya ni Miyamura, pero sinabi rin niya ang buong pangalan niya. Kinabukasan, binigyan na naman ng maraming assignment si Hori ng presidente ng student council na si Kakeru Sengoku. Kahit na sinabi ni Hori na okay lang, alam ni Miyamura na pagod na siya at nag-isip kung paano niya ito mapapasaya. Bigla na lang nabunggo siya ni Remi Ayasaki at natapon ang mga dokumentong dala nito. 大丈夫ですかちゃんと前見て歩いてよね俺前見て早く手伝ってあ言うだけ言われて Kinabukasan, inakusahan si Hori ng isa sa mga student council dahil kulang ang dokumentong ipinasa niya. Pero sigurado si Hori na naibigay niya ang lahat pati ang financial document. Sinabi ng student council na dapat ay mag-sorry si Hori. Biglang pumasok si Miyamura at binathead si Sengoku. Pagkatapos ay inilabas ang financial document na nahulog.
Sinabi din niya ang nangyari kahapon, na nahulog ang dokumento pagkatapos siyang mabangga ni Ayasaki at sinabi sa kanya na itapon na lang ang dokumento. Pagkatapos ay nagsorry ang student council kay Hori dahil sa pambibintang sa kanya. Na-reveal din na magkababata pala sina Hori at Sengoku. Super close sila hanggang sa mag-high school sila. Yun ang dahilan kaya tumutulong si Hori sa gawain ng student council. Dumating ang birthday ni Hori at ipinagdiwang yun ni Sota at Miyamura. Parehas silang nagbigay ng regalo kay Hori. Ang regalo ni Miyamura ay isang CD ng mga paborito niyang kanta at nagustuhan niya yun dahil hindi niya alam ang mga sikat na kanta sa mga estudyante. Sabay ang birthday ni Hori at ang spring break, ibig sabihin third year na sila pagpasok. Aking walang kaibigan si Miyamura. Kahit sa mga group works, walang kumukuha sa kanya. Kaya siya nag-piercing nung middle school pa sila. Pareho lang sa high school, walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Dahil akala ng marami ay weird siya. Pero naglakas loob si Hori na makipag-usap sa kanya at naramdamang hindi naman talaga siya weird. At nagsimula ang bagong school year. Sina Hori, Miyamura, Toru, Yuki at Sayajura ay muling magkakaklase. Nang sinabi ng guro na gumawa sila ng mga grupo, nagbalik sa alaala ni Miyamura ang pagiging outcast niya dati. Pero iba na ngayon dahil bigla na lang lumapit sina Hori, Yuki at Toru upang makagrupo siya, at ngayon ay may mga kaibigan na siya hindi katulad ng dati. Kinabukasan, maagang lumabas ng klase si Hori na inaakalang meron silang meeting. Nagkita sila doon ni Remy at sinabi niya kay Hori na kung pwede ay ilakad siya kay Miyamura dahil magkaibigan naman sila. Galit na sumagot si Hori at sinabing kahit na magkaibigan lang sila, kanya lang si Miyamura at walang makakaagaw nito sa kanya. At di sinasadyang marinig ni Toru ang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Toru kay Miyamura na mahal siya nito. Pero mabilis na itinanggi ito ni Miyamura at sinabing kaibigan lang ang tingin sa kanya ni Hori. Pero ipinilit ni Toru ang kanyang opinyon, na nauwi sa kanilang pag-aaway. だからこんなわからずはなんで石川君宮浦ストップストップ正当防衛びっくりしただけなんだよないや Ibinili ni Hori si Miyamura at Toru ng ice cream dahil sa init ng panahon. Nakita nila si Sengoku at hinarang nila ito para magkwentuhan. Pinag-usapan nila ang mga pribilehiyong nakukuha ni Sengoku bilang presidente ng student council. At ang isa doon ay meron siyang air-conditioned room. Tinanong nila si Sengoku kung pwedeng nilang maging tambayan yun. Pagkatapos ng school, magkasamang gumawa ng assignment sina Miyamura at Hori. Bilib si Hori sa kanya dahil parang hindi siya marunong mahiya. Nakuha pa nga niyang tanggalin ang botones ng polo niya sa harap ni Hori. Kinilig din naman si Miyamura nang napagkamala ng kanyang dating kaklaseng si Koichi Shindu na magjowa sila ni Hori. Ito din ang first time ni Hori na makitang galit si Miyamura. Napagtanto niya na marami pa siyang di alam tungkol sa kanya. Ito si Shindu, ang nag-iisang taong nakikipag-hangout kay Miyamura nung nasa middle school pa lang sila. Ayon kay Miyamura, binago ni Shindu ang kanyang middle school life at si Hori naman ang nagpabago ng kanyang high school life. Kinabukasan, nagkaroon ng lagnat si Hori pero pinipilit na pumasok sa school pero hindi pumayag ang kapatid at sinabihang magpahinga na lang. Nang makatulog, napanaginipan ni Hori nung bata pa siya na lagi siyang iniiwan ng ina niya para magtrabaho kahit may sakit siya. Tinawagan ni Sota si Miyamura upang ipaalam ang kondisyon ni Hori. Kaya naman pumunta siya sa bahay nila para alagaan si Hori. Dahil nakasanayan niyang walang nag-algas sa kanya pag may sakit, na-touch siya nang dalhan siya ng tubig ni Miyamura. Akala ni Hori ay iiwan din siya ni Miyamura. Nang malamang nawawala na ang lagnat ni Hori, nagpaalam na si Miyamura ngunit bago umalis, sinabi niyang mahal niya si Hori. Biglang nagpanik si Hori pero nagpanggap na di niya ito narinig para di sila maging awkward sa isa't isa. Pagkatapos ng school, sinabi ni Sote kay Hori na nakita niya si Miyamura na may kasamang babae galing sa kabilang school at magka-holding hands. Dahil doon, nairita at nalito si Hori at di niya pinansin sa school si Miyamura. At kahit na pagkatapos ng school, gusto pa rin niyang iwasan si Miyamura. Pero inopen ni Miyamura ang sinabi niya kahapon na mahal niya si Hori kaya naman nagkalakas ng loob si Hori na tanungin kung sino ang babaeng kasama niya na nakita ng kanyang kapatid. Sinabi ni Miyamura na mali ang nakita ni Sota. Ang kasama niyang babae kahapon ay si Chika Richijo, ang girlfriend ni Shindo. Sinabi niyang hinawakan niya ang kamay ni Chika dahil nahihirapan itong maglakad. Pero hindi na satisfy si Hori sa sagot niya kaya binato niya ng libro si Miyamura sa mukha. チカちゃんのこと？チカちゃん、宮村が女の子を名前で呼ぶの。八坂の頭のいい。堀さん誤解だって。ああ、進藤チカちゃんがつまずいて足くじいちゃって。だから別にチカちゃんは
だって。 Nagalit si Hori di dahil magkasama sila ni Chika kundi dahil tinawag niya si Chika sa kanyang first name. Natapos ang problema nang sabihin ni Miyamura na di niya kasi alam ang apelyido nito. Pagkatapos ay bumalik sila sa topic kung saan ay nag-confess ng pag-ibig si Miyamura kay Hori. Sinabi niyang gising siya noon at narinig niya lahat. Nag-sorry si Miyamura dahil umalis agad siya pagkatapos mag-confess. Natatakot kasi siya sa magiging sagot ni Hori sa kanyang feelings. Pero naputol ang usapan nang may dumating na isang lalaking naninigarilyo. Siya pala ang ama ni Hori, si Kyusoki Hori. Pagkatapos ng maraming usapan, pinakilala ni Hori si Miyamura bilang kanyang boyfriend, at sila ay opisyal ng magjowa. 宮村、何堀さん。堀さん。堀さんのこと知っていけるといい。お互い様でしょ。じゃあまた明日。 Si Toru, na kahit alam na ang relasyon ni Hori at Miyamura ay naging gloomy pero hindi niya ito pinahahalata. Pero may isang tao na nakapansin ng kanyang pagka-iritado. Si Sakura Kono. Nai-insecure siya dahil hindi siya kasing cute ni Remy o kasing ganda ni Hori. Naramdaman na lang niya na may crush siya kay Toru. As usual, magkasama na namang gumawa ng assignment ang magjowa sa bahay nila Hori. Wala namang halos nagbago mula nang maging sila, kasama na ang lagi nilang pag-aaway. Dahil doon, naging close ang ama ni Hori at si Miyamura. In fact, obsessed ang ama niya kay Miyamura. May pagkakataon pang ang niyaya ng ama niya si Miyamura na maligo ng sabay. Pinatutulag pa nga siya doon ng ama ni Hori sa bahay nila at gusto pa niya na magkatabi sila ni Miyamura. Tinanong ni Kyusoki si Miyamura kung bakit gusto niya ang anak nito. Mabilis namang sumagot si Miyamura. Sinabi niyang maganda ang ugali ni Hori at hindi ito judgmental tulad ng nakararami. Kinabukasan, kumalat na sa school ang relasyon ng dalawa nang may nakakita sa kanilang isang marites na magkasabay silang umalis sa iisang bahay para pumasok. Hindi nila in-expect na ang maganda at matalinong si Hori ay magiging girlfriend lang ni Mr. Gloomy Boy. Kinaumagahan, dumating sa school si Miyamura na iba ang hitsura. Pati mga kaklase niya ay di siya nakilala. Sa halip na matuwa, mas nainis si Hori dahil maraming babaeng nagsimulang magpa-cute sa boyfriend niya. Kinabukasan, agaw pansin pa din si Miyamura. Meron pang ang babaeng sinusundan siya na nagngangalang Hanoka Sawada, isang second-year student. Sa una, akala nila ay may gusto siya kay Miyamura hanggang sa malaman nilang si Hori pala ang gusto niya dahil fan siya ni Hori. Di niya nagustuhan na ang kanyang idol ay naging jowa ng isang lalaking tulad ni Miyamura. Ang nakakatawa dito, nakatira sila sa parehong building at ang apartment nila ay magkatabi lang. Sa madaling salita, inanyayahan ni Miyamura si Sawada sa kanyang apartment habang naghihintay si Sawada sa mga magulang niyang umuwi. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Miyamura na may kuya si Sawada na namatay. Sa school, aksidenteng natapunan ng drinks ni Toru si Sakura habang nagtatapon sila ng basura ni Yuki. Kaya naman dali-dali niyang pinahiram ang kanyang tracksuit kay Sakura. Nang maiwan sila Yuki at Sakura, tinanong ni Sakura si Yuki kung jowa niya si Toru at sumagot si Yuki na magkaibigan lang sila. Kinabukasan, isinoli ni Sakura ang tracksuit ni Toru at may kasama pang cake bilang pasasalamat. Hindi inaasahan ni Sakura na paborito pala ni Toru ang cake na binigay niya. Mula noon, lagi na niyang binibigyan si Toru ng cake. Napapansin ni Hori na nagseselos si Yuki dahil napapadalas na magkasama sina Sakura at Toru. Dahil matagal na silang magkaibigan ni Yuki, naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Si Yuki kasi ang tipo ng babae na hindi showy sa kanyang nararamdaman. Tulad na lang nung nasa bookstore sila, nagpaubaya siyang ibigay sa iba ang isang librong gusto niya. Nag-try din gumawa si Yuki ng cake. Kahit nasunog ang unang gawa niya, nasarapan pa din naman sina Hori, Miyamura at ang mahalaga ay si Toru. Pumunta si Miyamura sa Hokkaido at mananatili doon ng 5 araw. Nahihirapan si Hori na kontaken siya dahil nalubat siya. Ang huling natanggap na text ni Hori ay nang nakarating na ang jowa sa Hokkaido. At mula noon, nawalan na siya ng balita kay Miyamura. Sa araw ng pagbabalik ni Miyamura, dumiretso si Hori sa apartment niya nang walang palem. Hindi inaasahang magkabanggaan sila sa elevator. すみません。バカ。たった5日間が。私。Pagkatapos ng pag-uusap niya sa mga kaibigan, sinabi ni Hori na nahihiya siyang magpa-cute kay Miyamura. Pero sinubukan pa din niyang magpa-cute dahil sa suggestion ng mga kaibigan niya pero hindi ito napansin ni Miyamura, dahil mahal naman niya si Hori kahit di niya gawin yun.
Nakita ni Miyamura sa panaginip ang kanyang sarili 10 taon ang nakalipas. Doon nakita niya ang batang sarili na walang kaibigan at miserable. Ayaw din nitong makipagkaibigan at galit sa masasayang bagay. Pero sinabi niya sa batang Miyamura na maghintay ng 10 taon dahil makakakilala siya ng mga kaibigan na magpapabago ng kanyang buhay. Sa kabilang dako, perpekto at malakas ang tingin ng mga high school student kay Sengoku. Pero sa paningin ni Remy, siya ay mahina pero hard worker. Siya din yung tipo ng lalaking mahirap baguhin ang pananaw sa mga bagay. Ang closeness nila ni Remy ay nagsimula nang kausapin siya ni Remy tungkol sa mga libro. Lagi niyang pinahihiram si Remy ng mga libro at inanyayahan pa nga niya si Remy na pumunta sa kanilang maliit na library. Dun din sa library nagaganap ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga feelings. Samantala, pinagtitry pa naman ni Hori ang mga kuko sa paa ni Miyamura kaya nilagay niya ang paa niya sa ulo ni Hori. Usually sa ganitong sitwasyon, magagalit agad si Hori. Pero sa pagkakataong iyon hindi siya nagalit. Nang provoke pa nga si Hori kaya naman tuluyang nagalit si Miyamura sa kanya. Pagkatapos ng school, tinulungan ni Toru si Yuki na i-reject si Akane Yanage, matapos nitong magpanggap na boyfriend ni Yuki. Pumunta din si Hori at Miyamura upang magbantay sa mangyayari. Nagulat sila nang makita ang lalaking binasted ni Yuki. Dahil ito ay gwapo. Habang papauwi, nakasalubong nila ang mga dating kaklase ni Miyamura noong nasa middle school pa siya. Nilapitan nila si Miyamura at ininsulto pa. At dahil inis pa din si Hori sa mga malalanding umaagilid kay Miyamura, ginulpi niya ang dalawang kolokoy. いいもん手に入れたじゃん。話終わった？かわいそうな。ねえ、話は終わったかってうせそれであいつらに対し At dahil sa obsession, sinabi ni Hori kay Miyamura na maging mean siya sa kanya. Kahit na sigaw-sigawan siya nito sa harap ng mga dati niyang kaklase ay okay lang ito kay Hori. Nag-enjoy pa nga siya pa ganun pero nagigilty naman si Miyamura. Pagkatapos ng isang bangungot, tinawagan agad ni Makio Tanihara si Miyamura. Kaso hindi ito sinagot ni Miyamura. Kaya naman pinuntahan na niya si Miyamura sa pinagtatrabahuhan niya. Sinabi niyang babalik siya sa Makalawa para umorder ng 2 cheesecake at 2 fruit tart. Gusto ni Taneharang makipag-ayos na kay Miyamura. Sa kwarto ni Hori, nakita ni Miyamura ang middle school memory book ni Hori. Nung tanungin ni Hori kung nasaan ang memory book niya, sinabi niyang gusto niya yung itapon pero di niya nagawa. Sinabi pa niya na mahirap nang maging okay ulit sila ni Tanahara dahil sa mga nakaraan. Ang balita ng relasyon nila Toru at Yuki kahit nagpapanggap lang sila ay nakarating na din kay Sakura. Dahil nagigilty siya para kay Sakura, ikwenento ni Yuki kay Remy na ang relasyon ay di totoo. Ayaw ni Yuki na may mangyaring masama dahil sa pagpapanggap na yon. Umabsent si Yuki sa school ng 1 linggo at di din niya kino-contact ang lahat ng kaibigan niya. Alam ng kapatid ni Yuki na may gusto si Yuki pero di niya ito kayang i-reveal. Nakatanggap siya ng text mula kay Toru kaya pumasok siya kinabukasan. Nag-usap sina Toru at Yuki sa rooftop ng school. Sinabi ni Toru na nagtapat sa kanya si Sakura pero di naghintay ng sagot dahil alam ni Sakura na magjowa na silang dalawa. Pero, walang balak si Toru na aminin kay Sakura ang misunderstanding dahil nakafocus na siya kay Yuki. Mula sa bintana, nakita ni Sakura sina Yuki at Toru na magkasamang naglalakad. Humagulhol siya ng malakas dahil na-reject agad siya bago pa niya maiparamdam ang pagmamahal kay Toru. さくら、告白する前にないなんてどこの男だ。 At unti-unti nang nakakasundo ng student council ang iba pang mga estudyante, at mukhang close na sila lahat. Kahit yung mga nakaaway ni Sanage ay malapit na sa kanya ngayon. Tinulungan din ni Miyamura si Sawada na mapalapit sa mga lalaki pagkatapos makipag-usap kina Toru at Sengoku. Wala namang bad reaction si Sawada, pero nang dumating si Yura, natakot na naman si Sawada at naging uncomfortable. Sa sumunod na araw, nakasalubong na naman ni Sawada si Yura na may sakit, di siya masyadong nakihalubilo para di makahawa. Inisip naman ni Sawada na baka galit sa kanya si Yura, pero nang gumaling siya at naging makulit muli, natakot na naman si Sawada sa kanya, pero iba ang ugali ni Yura pag nasa bahay. Siya ay kalmado at di makulit, di tulad kapag nasa school siya. Pero, lagi niyang kaaway ang kapatid na si Mitoko. Kahit na ganun, mahal na mahal niya ang nakababatang kapatid. Alam ni Yura na nag-aaral ng mabuti si Mitoko. Kaya nung sinabi ng guro na mababa ang grades ni Mitoko para makapasok sa high school,
Kinentrote niya si Hori para turuan ang kapatid hanggang sa kanyang entrance exam. Ibinili pa nga niya ang kapatid ng amulet para makapasa ito. Isang araw, pumunta si Yuki sa bahay ni Toru para maglaro ng game. Pero sinakreto lang niya ito, kaya naisip ni Yuki na kinahihiya siya ni Toru. Yun pala, meron silang kasambahay na Marites at Sumbungera. Magkasama sila buong araw na naglalaro at kumakain ng cake. Masaya si Toru sa kasalukuyang relasyon nila ni Yuki. Sa student council room, inimbitahan ni Remy si Sengoku sa kanilang bahay para mag-Noche Buena. Nung una, ayaw ni Sengoku dahil natatakot siya sa mga koleksyong insekto sa room ni Remy. Iba-ibang sinelebrate ng magkakaibigan ang Christmas Eve. Nasa labas si Sanage at nakilala ang kapatid ni Yuki. Si Tanahara naman ay nasa bahay lang kasama ang kuya niya. Namasyal naman sina Toru at Yuki. Sinamahan naman ni Yura ang kapatid na mag-review. Pumayag na din si Sengoku na pumunta kina Remy. Si Shindo ay kasama si Chika habang solo naman si Sakura. Hinihintay naman si Miyamura sa bahay nila Hori para i-deliver ang cake na in-order nila. Malungkot naman ang pamilya ni Hori dahil di nila makakasama sa Noche Buena si Miyamura dahil sa trabaho. Nagstay lang siya saglit at bumalik na din sa shop. Habang hinahatid ni Hori si Miyamura, sinabi niyang palagi lang siyang andyan para kay Miyamura. Matindi ang naging tugon ni Miyamura nang magyaya itong magpakasal na silang dalawa na ikinagulat niya. Malapit nang matapos ang kanilang high school life. Nagmuni-muni muli si Miyamura, na kung hindi niya nakilala sina Hori at iba pang mga kaibigan, hindi magiging ganun kasaya ang high school niya. Matutulad lang ito nung nasa elementary at middle school pa lang siya na malungkot at empty. Naniniwala si Hori na ang lahat ng nangyari ay gawa ng fate. Ang pagdating nila Hori at ang kanyang mga kaibigan sa buhay ni Miyamura ay gawa ng isang napakalaking fate, at yun ang totoo. At nag-speech si Sengoku sa graduation nila. Kaso napahatsing si Miyamura at natuon sa kanya ang atensyon. Pagkatapos pumunta si Miyamura sa roof para magmuni-muni na naman. Hanggang sa may pumasok sa roof at inanyayahan siyang magpa-picture kasama ng lahat. Sa huling araw, nag-confess si Sakura kay Toru at pinasalamatan siya dahil naging maganda ang kanyang high school life. Sa labas ng paaralan, hinihintay ni Kyusoko ang paborito niyang anak para magpa-picture sila. Akala ng marami ay sila talaga ang totoong mag-ama, na ikinairita ni Hori. Na-culture shock naman si Metoko nang sunduin siya ng kuya niya. Dahil noon lang niya nakitang makulit ang kuya niya. Magka-hold ng hands namang naglalakad sina Miyamura at Hori, at noon lang naranasan ni Miyamura na maging super close sa isang tao. Lagi siyang nagpapasalamat kay Hori dahil ginawa niyang masaya ang kanyang high school life. At dito nagtatapos ang anime na ito. Salamat muli sa panunood. Hanggang sa muli.